sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Carpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 29 ng buwan ng Hulyo. Mga magsasaka binanatan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang pagbibida sa zona ng maganda raw ang kalagayan ng sektor ng agrikultura. Mga mangingisda dismayado sa hindi pagbanggit sa zona ni PBBM sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines tuloy naman ang pagbabantay sa West Philippine Sea kahit hindi nabanggit sa zona ng Pangulong Marcos. Oil companies may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, kasado magpatupad ng price freeze sa mga sinalantang lugar. Detol naman sa gupit na mabagyo at habagat. Umabot na sa 34 habang 7 pa ang nawawala ayon sa NDRRMC. Mga kabahayan sa Tondo, Maynila na abo sa 2 oras na sunog, 300 pamilya na walan ng tirahan. Department of Justice may bagong testigo sa kaso ng missing sa Bungeros. Naman ay magpapatibay sa testimonya ng whistleblower na si Dondon Patidongan. 68 Pinoy na nakakulong sa United Arab Emirates nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha ayon sa DFA. Late registration at driver's license renewal. Hindi mo na papatawan ng multa ng LTO dahil sa nangyaring kalamidad. Pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na libreng sakay ng Love Bus aarangkada sa Metro Manila sa mga susunod na buwan ayon sa Department of Transportation. Nakasakay ka na ba ng Love Bus? Hindi ko naabutan. Hindi mo naabutan. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Dismayado ang pambansang lakas ng kilusang mamalakayan ng Pilipinas sa hindi pagbanggit ng Pangulong Marcos sa mga isyu sektor ng pangingisda sa kanya ika-4 na zona kahapon. Ayon kay Pamalakayan National Chairman Fernando Hicap, umaasa ang grupo ng mga isda na marinig ang tindig ng Pangulong Marcos sa nagbabadyang tuluyang pangimasok ng commercial fishing vessels sa municipal waters o karagatan ng Pilipinas. Sabi ni Hicap, wala ring pahayag ang Pangulo sa banta ng mga dayuhan sa kabuhayan ng mga mangingisda, partikular sa West Philippine Sea. Hindi rin tinukay ng Pangulo ang mga flood control projects na nagpapalala lamang sa baha tulad ng dredging at reclamation sa Manila Bay. Para kay Hicap, patunay ang zona ng Pangulo na napabayaan pa rin ang mga mangisda sa kabila ng mahalaga nilang ambag sa ekonomiya at sa food security. Sa
Samantala, inalmahan ng mga magsasaka ang ibinidang kalagayan ng agrikultura ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Reklamo ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas. Salungat sa realidad ang ibinida ni PBBM na hindi nalulugi ang mga magsasaka sa kanyang 20 pesos bigas meron na program. Sa kasalukuyan, ayon sa grupo, umaabot sa 34 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa merkado na mas mataas pa noong bago manungkulan si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin anila dumami ang produksyon ng palay habang ang inaasahang pag-aangkat ng bigas ay aabot sa 5.4 million metric tons ngayong taon. Business as usual naman ang militar sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Kahit hindi man lang daw nabanggit ng Pangulong Marcos ang West Philippine Sea sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, na ibigay naman ng Commander-in-Chief ang kanyang guidance sa pinakauling command conference bago ang kanyang SONA. Sinabi pa ng AFP spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na kahit hindi nabanggit ng Pangulong Marcos kung ano ang banta sa soberenya, nakahanda naman ang sandatahang lakas na magsakripisyo laban sa pagiging agresibo ng China. Narito si Admiral Trinidad. We will be resistant and unwavering against the aggressive action of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. Samantala, umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang may katiting na 10 centavos rollback sa gasolina, habang may dagdag presyo rin na 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, nag-abiso naman ang ilang kumpanya na walang magiging paggalaw sa ilang lugar na apektado ng bagyo at habagat tulad ng Shell, Petron, Clean Fuel, Caltex at Sea Oil. Kanong rollback, Miss Jackie? May katiting na rollback sa gasolina lakay na 10 centavos. Wow, laki ha? 10 centavos. Rollback sa gasolina ha? Sa diesel? Sa diesel lakay, mayroong 60 centavos na taas presyo. Ba? Ba talaga ang mga oil companies? Samantala, magpapatupad naman ng price freeze ang sa mga produktong petrolyo ang 12 oil companies sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Ayon sa Department of Energy, ang mga oil companies na ito ay ang Jetty, Shell, Phoenix, Total, Sea Oil, Philpride, PTT, Petrogas, Petron, Caltex, Unioil at Clean Fuel. Sa kalaw ng price freeze ang diesel at kerosene, pero ipapatwad pa rin ang price increase sa mga lugar na wala namang state of calamity. Haba ang rollback naman sa gasolina ay tuloy ang implementasyon anuman ang calamity status. Palibhasa 10 centavos. Umaapila naman ang Department of Energy sa iba pang oil companies na magpatupad din ng price freeze para sa diwan ng bayanihan at serbisyo publiko ngayong marami tayong kababayan na sinalanta ng bagyo at kalamidad. Samantala, umakyat na sa 34 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at nagdaang mga bagyong Krising, Dante at Emong. Base sa datos ng NDRRMC, 2 pa lang validated na, habang 32 ang sumasailalim pa sa verifikasyon. Aabot naman sa 7 ang nawawala mula sa Region 6, NCR, Cordillera Region at Calabarzon. Sa kabuuang 1.8 milyong pamilya ang apektado, halos 33,700 na pamilya ang nananatili pa rin sa loob ng mga evacuation center. Walang ibinigay na timeline ang Malacanang
Kaugnay sa kautusan ng Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon kung saan sangkot umano ang ilang kongresista at mga kontrakto sa mga anomalyang flood control projects. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, agad-agad ang nais ng Pangulong Bongbong Marcos. Kailan forthwith? Sabi ni Bersamin, wala rin petsa kung kailan isa sa publiko ang listahan dahil nakadepende ito sa paraan ng pagsisiyasat. Makaabutin pa ng 2028 yan. Bukod dito ay hindi rin anya inialis ang posibilidad na mapanagot ang mga nakaraang liderato ng DPWH sa mga palpak na flood control projects. Matatandaang sa ika-4 na sona ng Pangulong Marcos, binatikos nito ang mga proyektong ginawa manong racket na mga korap na opisyal ng pamahalaan. Nasaan yung yung mahiya namang kayo? Saan? Di ko makita. Ayan. Bilis-bilisan ninyo. Ayan, mamaya na lang. Okay, basa, Miss Jackie. Inihahanda na ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC ang mga hakbang kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang lahat ng flood control projects sa buong bansa. Sa post-SONA discussion, sinabi ni Undersecretary Rosemary Edelion ng Department of Economy, Planning and Development na bahagi ng Regional Development Council ang RPMC na binubuo ng mga kinatawan mula sa piling ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ayon kay Edilon, matagal nang tungkulin ng RPMC ang pagmonitor ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon. Pero dahil sa dami ng mga ito ay nagkakaroon ng prioritization sa mga nasusuri. Kasunod ng utos ng Pangulo, tinayak ni Edilon na uunahin ng RPMC ang listahan ng flood control projects na isusumite ng Department of Public Works and Highways. Dagdag ng opisyal, hindi ito magiging witch hunt, lalo't may kinatawan mula sa private sector na aktibong kalahok sa proseso. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Mahina yata ang volume head. Mahiya naman kayo. Meron ba? Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Nako, meron na bagong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon na sa Department of Justice. Samantala, 68 Pinoy na nakulong sa United Arab Emirates abay binigyan ng pardon at late registration at driver's license renewal. Hindi raw mo napapatawan ng multa ng LTO dahil sa nangyaring kalamidad. At ang pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos na aarangkada na ang libreng sakay sa mga labas. Abay maaari daw mangyari sa mga susunod na buwan dito sa Metro Manila ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Naalala po ba ninyo yung tinatawag nating labas? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang labas. Gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao.
Balikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita at oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Mr. Larry Francisco, alas 4:28. Ang oras na yan. Break time! Oras ganap na alas 4:35. Bago ang detalye ng ating mga balita, nasa ating linya ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, si Kadaning Ramos, Danilo Ramos. Abay, alamin nga natin kung ramdam po ng ating mga magsasaka ang sinasabing pag-unlad sa agrikultura kasama na ang ating mga magsasaka batay sa sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanap buhay balang araw at maipapagpatuloy ang marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. Kadaning Ramos, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Lakay Deo, Jackie. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa social media platform ng DCRH. Bakit ang Pangulong Marcos ay mong batiin? Kasi dapat mahiya si Pangulong Marcos. Bakit naman? Sabi niya gumanda raw po ang agrikultura, ang mga magsasaka dahil tumanggap na raw po ng mga ayuda, na makabagong teknolohiya, traktor at maging mga pataba, Kadaning Ramos. Okay. Hindi ba umabot sa inyo ito? Lakay Deo at saka Jackie, meron pong nakatanggap mga tulong ayuda, pero pwede po natin itong ihalintulad sa hamog sa disyerto. At alam mo, Lakay, Jackie, nabasa ko po yung sinabi ng Pangulo at tungkol sa kanyang pahayag kahapon. Alam niyo po ba, ang sabi ni BBM, hindi nalulugi ang mga magsasaka at meron ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Lakay Deo, Miss Jackie. Alam niyo po ba ang bigas, ang presyo ng palay ngayon 7 to 8 pesos per kilo ang bili po sa mga magsasaka. Sa kwenta po namin, Lakay, Jackie, Opo. 15 pesos per kilo ang cost of production sa mga rice farmer. Kasi po, at the minimum, mga 50 to 60,000 pesos po ang gastos, araro, suyod, pataba, etc. Kaya kinuwenta na po namin, Lakay, Jackie, kung nalulugi po, kung 8 pesos ang benta ng palay at 15 pesos, lugi po ng 7 pesos per kilo. I-multiply mo po ito sa 50 kilos per kaban, 350 pesos per kaban, at i-multiply po natin sa 80 kabans. At alam nyo po, at the minimum, lugi po ang magsasaka ng 28,000 pesos yung mga rice farmer. Kaya po, mukhang si Pangulo hindi naman alam ang nangyayari. BBM, pumunta ka sa baryo, kausapin mo yung mga magsasaka. Kasi yung mga sinasabi mo, baka sa ibang bansa yan, umuunlad ng magsasaka. Dati po, isang kahig, isang tuka. Ngayon po, kahig ng kahig, walang matuka at nabiktima pa po ng serya ng kalamidad na wala pong signifikanting tulong, kompensasyon sa mga magsasaka natin sa iba't ibang panig ng bansa.
So ano po ang gusto nyong iparating sa Pangulong Marcos ngayon? Sana po ba ay konsultahin din kayo at alamin kung ano yung problema, Kadaning? Ay, dapat lang po, pero dahil naitanong niyo po yan, Lakay, Deo at saka Jackie, unang-una po ay napakataas po ang presyo ng bigas. Yung pong sinasabi niyang 20, sa mga kadiwa po yun, napakalimitado po yun, hindi makita ng ating mga kababayan. Dapat po, ang murang bigas ay nasa palengke, talipapa, NFA outlet at iba't iba pang lugar. Ngayon, para po, ano po ang solusyon? Unang-una po, Lakay Deo, Jackie. Opo. Significant government production subsidy sa mga magsasaka, lalo na po sa rice farmers, at least po 30,000 pesos per farmer. Pangalawa po, ay dapat po na i-repeal ang rice tarification law at yung pong mga kartel, kasi po ang bumibili sa pale ng magsasaka ay mga trader at hindi na po bumibili ang NFA. Ang ginagawa po niya ay umangkat ng bigas at pagka may bigas for buffer stocking at saka po ibinebenta sa mga department, LGUs, iba pa. Alam mo, Lakay Deo, natatandaan ko yung sabi ni Pangulo noong 2024. Ewan ko kung natatandaan mo. Ang sabi niya, bilang na ang araw nyo, mga smuggler. 2024 so na po yun. Pero hanggang ngayon po, walang naparusahan, walang nakulong, walang nanagot ng mga smuggler. Kaya po yung sabi niya na yun daw pong mga nasa project ng yung flood ano po yun? Mga Kadaning, po. mali po kayo, hindi po 2024. Ang sinabi po ay ito ay sinabi niya noong SONA noong 2023. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at iaabla natin sila. Salamat po. Pero yun nga po. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain. At hindi rin ito tugma sa ating... Ituloy ko po, hindi po ang sagot na sa presyo ng bigas ay ang kadiwa. Kasi ang kailangan po, palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Kasi yung mga binebenta po, mga imported. At tama po kanina si Miss Jackie, mahigit 5 milyong metriko tonelada ang inangkat ng Pilipinas na bigas at magpapatuloy po ito. Kaya po ulitin ko, dapat po palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon at kompensasyon sa mga biktima ng kalamidad. At higit sa lahat po, Lakay Deo at Jackie, panahon na po para yung lupa ay pagkaloob na sa mga magsasaka, hindi sa ilan at dayuhan. Ngayon po, may panukala pang tsa-tsa, 99 list na lupa ng mga dayuhan. Kaya umiiral pa po yung Executive Order number 62. Tandaan po natin from 30 tariff pinababa po from 35, ginawa pong ilan yon, 15. So grabe po. Kaya hindi po sustainable, band-aid solution po yung ginagawang kadiwa ni Pangulong Marcos at ng Department of Agriculture. Okay, well said. Maraming salamat, Kadaning Ramos. Sana po ay umabot sa Malacanang ang inyong karaingan sa hanay ng mga magsasaka. Magandang hapon at umasa tayo na hari nawa ay uunlad din ang sektor ng agrikultura ng mga magsasaka. Maraming salamat po at magandang hapon, Kadaning. Maraming salamat po at ang bigas po, ang pagkain ay issue ng taong bayan. Kaya sama-sama po nating isulong ang abot kayang bigas, ligtas at mababang presyo. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Mabuhay po ang mga magsasaka. Si Kadaning Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Samantala, bumalangkas na ng protocol ang Regional Project Monitoring Committee para sa gagawing pagsusuri sa lahat ng flood control project sa bansa kasunod ng direktiba ng Pangulong Marcos.
Ayon kay Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development, bahagi ng Regional Development Council ang RPMC na may tungkulin talagang i-monitor ang mga proyekto sa mga rehiyon. Pero aminado si Edilion na dahil sa dami ng proyektong dapat subaybayan, nagkaroon ng prioritization kung alin ang masusing titignan. At bilang tugon sa atas ng Pangulong Marcos, tiniyak naman Edilion na uunahin ng RPMC ang lista ng mga flood control projects na isusumitin ng Public Works and Highways. Habang hinintay opisyal na listahan, binubuo na ang magiging proseso ng review para masigurong objective at maayos ang gagawing evaluation sa mga proyekto. Sana may resulta. Ayan. Kasi yung paghabol sa mga smugglers noong 2023. Oo nga, lakay. Hanggang ngayon, wala pa rin. ala na. Nagkalimutan na, Mr. President. Samantala, sisikapin ng Department of Public Works and Highways na maisumite sa Malacanang ang listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Kasunod ito ng naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA. Sa panayam sa DZRH News, sinabi ni Secretary Manuel Bonoan na humigit kumulang 9,800 na proyekto na ang natapos ng DPWH mula July 2022. Hanggang nitong Mayo. Sabi ng Bonoan, sisikapin nilang maisama sa listahan ng mga larawan ng bawat proyekto upang masuri din ito ng publiko. We'll see how the investigations will go after the katuning, no? But certainly all the documents that we need to submit to the President will submit. We'll try our best. Kasi gusto sana namin magkaroon ng factual na kahit man mga litrato ng mga ating mga gawang mga projects na sinasabi natin. May problema din ito kay Secretary Manny Bonoan parang presidente. Sobrang bait. Sa sobrang bait, walang nangyayari. Ayan lang. Kailangan ko mas firm pa. Kulang sa kulang sa angas. Samantala na sa ating linya si Ginoong Adrian Salimbagat ng Muntinlupa City. Abay siya ba ang winner natin sa ating DZRH Dikit promo? Kuya Adrian, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, ano pong sasakyan po niyo ang dinikitan ng sticker ng DZRH? NMAX po. NMAX. Ba, mabilis yan. NMAX, ha? Yan. Yan ang gamit ng riding in tandem. Kuya Adrian, ha? Grabe naman, lakay. Hindi naman siguro. Si Kuya Adrian, iba naman. Sabi ng mga pulis, kadalasan NMAX ang gamit ng mga riding in tandem. Ano po ba ang trabaho niyo, Kuya Adrian? Public servant po. Public servant. Ayan, pala ko mayor ito. Ayan. Ang tanong ko, Kuya Adrian, ayan, abay kahapon po ay may diniliver na SONA kahapon doon sa Batasang Pambansa. Ang tanong ko ay, sino ang nagtalumpati ng SONA sa Batasan? Nako. Kahapon po. Opo, kahapon. Ayan. Gusto mo bukas? Ayan. Sino yung nag-deliver ng SONA kahapon, Ka Adrian? Si President Marcos. Di kaya ta sigurado Di ba si Mayor Rufy Biaso na Muntinlupa? Hindi daw lakay. Ang galing mo, Kuya Adrian. Kahit hindi ka sigurado sa sagot mo, panalo ka ng 1,000. Congratulations, Ka Adrian Salimbagat ng Muntinlupa. At maghain naman ng Senado ng panukalang batas na nagbabawal sa kamag-anak o kapamilya ng mga opisyal ng pamahalaan na magiging kontraktor o supplier ng gobyerno. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, ito ay bilang suporta sa kampanya laban sa katiwalian ng Pangulong Marcos na kanyang inanunsyo sa kanyang ika-4 na SONA kahapon. Sabi ni Escudero, malinaw na conflict of interest ang pagpasok sa mga kontrata kung may kaugnayan sa isang opisyal ng pamahalaan.
Kasunod ito sa mga report na mga ilang politiko manoy nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects, pero sa halip na maresolba ang problema sa baha, lalo lamang itong lumala dahil ang pondo ay binulsa ng mga tiwaling opisyal. Narito si Senate President Chis Escudero. Maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Ang problema, Mr. Senate President, pero kung ang kontraktor ay senador o kaya congressman, paano pagbabawalan yan? Lang. At hatawin natin ang mga report at Department of Finance. Tiniyak na mapopondohan ang mga programang target ipatupad ng pamahalaan sa susunod na taon. RS14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Jackie, suportado ng Department of Finance ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA sa ugnay ng tamang alokasyon ng pondo sa mga nararapat na programa at proyekto ng gobyerno. Sa post-SONA discussion, tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na mapupondohan ang mga programang target ipatupad ng pamahalaan sa susunod na taon. Pero dapat anyang piliing mabuti ang mga proyektong pupondohan para masiguro nararapat at naaayon ang mga ito sa agenda ng administrasyon. Binanggit ni Recto na ngayong taon ay umaabot sa 17 bilyong piso ang nagagastos para sa araw-araw na operasyon ng gobyerno. Kaya gano'n na lang anya ka-importante na mapag-usapan at maisulong ang full of government approach, lalo na ng Kongreso, kung anong mga programa at proyekto ang prioridad na mabigyan ng pondo para sa 2026. Narito si Secretary Recto. Mahalaga na piliin natin yung mga proyekto ng tama para na sa gano'n mas maraming trabaho maibigay sa ating mga kababayan, at kung maganda ang spending natin, dekalidad yung trabaho maibibigay natin. Kahapon ay sinabi ng Pangulo na ibabalik niya ang budget proposal na hindi naayon sa National Expenditure Program o plano ng gobyerno para sa mga Pilipino kahit paano niya mauwi sa reenacted budget ang pambansang pondo sa susunod na taon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagkakasangkot ng pangalan sa congressional insertion sa national budget, isa umanong demolition job. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang detalye magmumula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, tinawag ni Senate President Francis Chis Escudero na bahagi ng demolition job laban sa kanya ang lumabas na listahan na siya umano ang nasa likod ng 150 billion pesos na insertion sa national budget ngayong 2025. Sa isang news conference sa Senado, sinabi ni Escudero na layunin ng paninirang ito na madiskaril ang kanyang pagiging Senate President ngayong 20th Congress. Ang masaklap ay dinamay pa si Senador Joel Villanueva dahil siya ang napipisil noon pa man na maging majority leader. Kahit na noong unang pumasok sa Kamara de Representantes ay siyang kinatawan ng party list na si BAC o Citizens Battle Against Corruption. Marin itong itinatanggi na naglaan ito ng mahigit na 9 bilyong piso na flood control project sa lalawigan nila ng Sorsogon. Sabi ni Escudero, nanggaling sa Kamara de Representantes ang paninira sa kanya at iba pang mga senador. Pakinggan natin si Senate President Chis Escudero. Bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBA, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit,
sasagutin ko yan na may buong tapang. At tulad nga ng unang tanong ni RJ kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Ang pahayag ni Senate President Chis Escudero. Samantala ngayong hapon, Mayor, ay inilabas na yung... Sandali, Raymond. Di niya pinaliwanag kung bakit sila ni Senator Joel Villanueva ang may pinakamalaking budget. 12 billion and 9 billion. 12 billion si Villanueva, Senator Villanueva, 9 billion ang Senate President. Wala daw ganun, Mayor. Wala daw ganun. Pati sila nagtataka kung saan nanggaling yung listahan na yun. Dahil ang paliwanag naman niya ay hindi naman ibig sabihin na kung sakaling nagkaroon ng infra project sa probinsya ni Joel Villanueva sa Bulacan, hindi naman ibig sabihin na kanya yun. Kung sakasakaling nagkaroon man, yun ang kanyang paliwanag, Mayor, nung news conference kanina. Kanino? Yan, walang binanggit, pero basta kasi hindi naman daw kasi nakalagay doon na kumbaga nakalista na yung project na yun sa'yo. Yung ganun na pagkakapaliwanag, Mayor. Oo, kasi di naman kasi lalabas ang pangalan nila sa mga project. Ano? Ayun, yun na nga yun. Wala daw talaga ganun. Hindi daw gaya ng isang panukalang batas na malalaman mo kung sino yung main author at saka mga co-authors. Sa budget daw, wala. Lista-lista lang kung ano yung mga project para sa isang lugar. Ayan. Yan ang problema ng mga taga-DPWS dahil sila ang nasisisi. Okay, ano pa issue, Raymond? Yung ngayong hapon, Mayor, naglabas na ng initial list ng mga committee chairmanship sa Senado, kaya nakita na kung sino-sino yung mga mamumuno sa iba't ibang mga malalaking mga committee dito, Mayor. Banggitin natin yung iba, Mayor, si Senador, yung Senate Blue Ribbon Committee at Trade and Commerce, ang magiging chairman ay si Senador Rodante Marcoleta, 2 yung committee niya. Wow. 4 kay Senator Alan Peter Cayetano, Accounts, Higher Education, Justice and Human Rights, Science and Technology, Agriculture, Kiko Pangilinan, Basic Education, Bam Aquino, Constitutional Amendments, Public Information and Mass Media, Cultural Heritage and Muslim Affairs, Senator Robin Padilla, Senator Jaime Marcos, Cooperatives, Foreign Relations, Labor and Employment, Pia Cayetano, Energy, Sustainable Development, Ways and Means, Senator Camille Villar, Environment, Senator Sherwin Gatchalian, Finance Committee, Senator Erwin Tulfo, Games and Amusement at Social Services, Senator Bongo, Health, Sports and Youth, Senator J.B. Hercito, Local Government at Tourism, Senator Rafi Tulfo, Migrant Workers and Public Services, Jingo Estrada, Defense and Security, Senator Bato de la Rosa, Public Order and Dangerous Drugs at Senator Mark Villar, Public Works Committee. Ito si R.H. Teka, isa na lang, Raymond. Kanino napunta ang Blue Ribbon Committee? Marcoleta. Naku, patay sila dyan. Okay, Ngarud. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang lupit niyan, Congressman, Senator Marcoleta. Report mula sa Kamara. Partisipasyon ng mga watchdog sa lahat ng budget deliberations mula committee level hanggang sa plenaryo, ipinag-utos ni Speaker Romualdez. Ang detalye magmumula kay RH12, Milky Regonan. Miss Milky? Jackie at Lakay, desidido ang liderato ng Kamara na buksan sa publiko ang pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Tinanggap ni House Speaker Martin Romualdez ang hamon ng Open BICAM. Sa harap na mga alegasyon na kinokontrol umano ng liderato ng Kamara ang pagpapalabas sa mga pondo. Ay kay Romualdez, hindi lamang bubuksan ng Kongreso para sa mamamayan na magbantay ng budget. Ang mga budget hearing ay mapapanood live stream at sa mga social media platforms. Sabi ni Romualdez, palalakasin ang oversight functions ng Kamara, ang kanilang para magsagawa daw ng mga mid-year performance review. Narito si House Speaker Martin Romualdez. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first, because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption.
We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. Hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. We will strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. We heard the President's SONA, and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. Dagdag pa ng House Speaker, narinig ng Kamara ang concern ni Pangulong Marcos sa usapin ng budget sa katatapos pa lamang nitong SONA at handaan niyang makipagtulungan dito ang Kongreso. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang, mula sa Kamara. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Talaga lang sana nga. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Josa Cruzat. Abay, namatay na pala si Bayani Casimiro Jr. Oo lang, hi. Babalikan natin yan na oras, Miss Jackie. 1 minuto makalipas ang alas 5. Pagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pantala sa iba pang mga reports. Teka muna, babati muna tayo na happy birthday. Para sa mga nakilala kay ating Ria Kaasi ng Iba Zambales, ayan, ipinapaalam po sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan, binabati ni Noble Bats Ricky Kaasi. Alaba tayo yan, Noble Bats. Ating Mary Ann Nebres, happy birthday ating Mista. At kay Angel Fautagana Sim na nandyan sa Abu Dhabi, happy birthday, pagbati mula kay Bishop Ephraim Fautagana. At congratulations kay Kuyang Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong chief ng CIDG. Pagbati mula kay mula sa mga brethren sa Pangasinan Masonic Lodge number 56. Sa showbiz, Miss Jackie. Dating komedyante na si Bayani Casimiro Jr. pumanaw na sa edad na 57. Ang detalye magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Jackie at Lakay, pumanaw na ang dating komedyante at character actor na si Bayani Casimiro Jr. o Arnulfo Jude Casimiro sa tunay na buhay sa edad na 57. Ayon sa kanyang kapatid na si Marilo Casimiro, sumakibilang buhay si Bayani noong July 25 dahil sa cardiac arrest. Nakaburo lang kanyang mga labi sa St. Peter's Memorial Chapel sa Sucat, Parañaque City habang nakatakda ang cremation at libing nito sa Loyola Memorial Park sa lungsod sa darating na July 30. Nakilala si Bayani sa kanyang papel bilang Prinsipe K o Prinsipe Kahilingan sa programang OK Cafe Rico at sa Enteng Kabisote film series na pinagbibidahan ni Vic Soto. Matapos ang ilang taon sa showbiz, iniwan niya ang industriya at tumutok sa pagiging isang graphic artist. Hiniling naman ng kanyang kapatid na maipaabot sa mga dating co-stars ng aktor ang balita ng kanyang pagpanaw. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Akala ko Bayani Agbayani. Ayan, Bayani kasi. Iba yun, Lakay. Magkaiba ayan, sila. Kaya nagulat ako kanina. Ayan, At para sa mga nag-abang ng palitan ng dollar, sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy, nagsara ang palitan sa 57 pesos and 31 centavos per dollar. Ay, buwabagsak yata ang halaga ng piso. Ayan, kahapon ay 57.20. Wow.
At yan ang kabuo natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Oras ganap na alas 5:07. Ang oras